Ang panaginip ng tao ay maaaring maging maganda, nakakatakot, o kaya na may kakaiba at weirdo. Pero bakit nga ba ito nangyayari? Tuwing natutulog ang tao, para bang tuluyang paghinto ng kamalayan at pangangatawan ang nagiging pakiramdam, pero sa katotohanan ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtakbo ng utak sa ganitong mga oras. Habang ang buong katawan ay nasa estado ng pahinga, ang utak ay patuloy na nagtatrabaho at naglalabas ng iba't ibang mga kemikal at hormones para sa recovery ng kabuoang anatomiya ng mga tao. Ang mga yugtong ito ng pagiging aktibo ng utak ay tinatawag na sleep cycle. May 5 yugto ang cycle na ito na umiikot sa 5 hanggang 6 na siklo sa kabuuan ng isang mahimbing na tulog. Ang mga panaginip ay kadalasang nangyayari tuwing malalim na ang pagtulog, at sa yugtong ito rin nagaganap ang tinatawag na rapid eye movement, kung saan tuwing REM o REM sleep, ang mata ay aktibo pa ring gumagalaw ng mabilis. Kung ito ang paraan at oras ng pananaginip ng tao, may sagot na ba kung bakit ito nangyayari? Sa ilang libong taon ng pag-aaral na nagdaan, mula atomic age, space age, information age, hanggang sa kasalukuyang panahon, wala pa ring ganap na makakapagsabi kung bakit nananaginip ang mga tao. May ilang mga eksperto na nagsasabing marahil ito'y paraan ng utak upang maproseso ang lahat ng emosyon at karanasan ng tao sa lumipas na araw. May ibang teorya naman na pinaniniwalaang ito'y uri ng subconscious problem solving, kung saan sinusubukan ng utak ang paglutas sa iba't ibang katanungan at problemang hinaharap ng tao sa araw-araw na pamumuhay ng walang kamalay-malay. Sa kabilang banda ay meron ring mga dalubhasang nagpapahiwatig na siguro'y ang mga panaginip ay walang malalim na kahulugan at isang normal na mekanismo lang ng katawan na maihahalin tulad sa pagsinok o pagdighay. Anuman ang silbi nito sa mga tao, hindi maitatangging sa paglaan ng humigit kumulang 1/3 ng kabuuang buhay sa pagtulog at pananaginip ay maraming ideya ang umusbong at tuluyang bumago sa kasaysayan ng buong daigdig.